Kabanata 1. Sa Kubyerta. Ang kabanata ay nagsisimula sa paglalakbay ng Vapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Inilarawan ang vapor bilang mabagal, luma at hindi maayos na sumasalamin sa kalagayan ng pamahalaan at lipunan noong panahon ng Kastila. Sa itaas ng kubyerta, naroon ang mga mayayaman at makapangyarihan tulad ng mga praile at opisyal na Kastila, habang sa ibaba naman ang karaniwang Pilipino. Ipinapakita rito ang malinaw na pagkakahati ng antas ng lipunan. Ipinikilala rin ang ilang mahalagang tauhan gaya ni Doña Victorina na labis ang paghanga sa mga Europeo at minamaliit ang kapwa Pilipino. Ipinakita ang kanyang kayabangan at pagiging mapagmataas. Samantala, ang kapitan ng barko ay inililarawan bilang masipag at maingat, ngunit hindi pa rin maiwasan ang mga problema sa paglalayag dahil sa mababaw na ilog. Sa kabuuan, ipinapakita ng kabanata ang katiwalian, diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ginamit ni Rizal ang bapor bilang simbolo ng mabagal na pag-unlad ng bansa at ng sistemang pinapaboran lamang ang mga nasa itaas. Pinag-uusapan nila ang Puente del Capricho, isang tulay na ginawa ng mga inhinyero. Ipinagmamalaki ito ng ilan bilang gawa ng agham, ngunit binibigyan diin na kahit makabago, delikado pa rin ito at maaaring bumigay, na nagsisilbing simbolo ng bulok at mapapanggap na pamamahala ng kolonyal na lipunan. Sa usapan, makikita ang kayabangan at pagkukunwari ng mga praile at ilustrado. Si Benzaib ay nagpapakitang marunong ngunit mababaw ang pag-unawa. Samantalang si Padre Salvi ay tahimik ngunit mapagmasid. Si Simon, bagamat hindi lantad, ay malino na nagmamasid at nag-iisip. Tila hinuhusgahan ang kababawan at kabulukan ng lipunan. Kasunod nito, tinampok ang katauhan ni Doña Victorina, isang babaeng pagmataas, mahilig magpanggap na Europeo at labis ang galit sa kanyang asawa na si Don Tiburcio, na matagal na niyang hinahabol. Isinalaysay ang kanyang nakaraan, ang pagtakas ng asawa at ang obsesyon niyang matagpuan ito upang maparusahan. Sa huli, nabunyag na ang pakay ng mga pagtitipon at usapan ay may kaugnayan sa Obras del Puerto. Sa likod ng tila ordinaryong usapan, unti-unting ipinapakita ang katiwalian, kababawan ng kapangyarihan at tensyong panlipunan. Mga bagay na sinasamantala at pinagmamasdan ni Simon bilang bahagi ng mas malaki niyang balak laban sa sistema. Siya ay asawa ni Don Tiburcio de Espadaña, isang mahina at sunod-sunurang lalaki. Dahil sa labis na paghahanga ni Doña Victorina na magmukhang mataas at marangal, pilit niyang ginagaya ang mga Europeo. Mula sa pananamit hanggang sa asal, kahit hindi naman ito tunay. Sa kalaunan, nagkaroon ng hidwaan ang mag-asawa. Dahil sa pagiging marahas at mapang-api ni Doña Victorina, napilitan si Don Tiburcio na tumakas at magtago sa iba't ibang lugar. Ikinahiya niya ang asawa at itinuring na parang laruan o kasangkapan lamang. Ipinapakita rin sa teksto ang pagiging mapagmataas, mapanglait at walang malasakit ni Doña Victorina, lalo na sa mga Pilipino, pati na rin ang kabalintunaan ng kanyang pagkatao. Isang Pilipinang kinamumuhian ang sariling lahi. Sa huli, tinatalakay rin ang mga usapan at haka-haka ng mga tao tungkol sa pagkawala ni Don Tiburcio at sa mga gawaing may kinalaman sa Obras del Puerto. Noong mga araw na iyon sa Maynila, may dalawang matalinong lalaki na nangungusap tungkol sa mga suliranin ng lipunan. Si Don Custodio, isang matandang opisyal, at si Ginoong Simon, isang misteryosong tao na may lihim na hangarin. Sa kanilang usapan, sinabi ni Simon na ang mga ganyang paraan ng pamahalaan ay parang isang malaking gulong na nagdadala ng mga batas na hindi makatarungan. Binanggit niya ang mga sinaunang sibilyas ng mga bata na naghahakot ng mga bato, nakahawig ng mga nangyayari sa mga mamamayan.
Pinunto niya na ang mga tao ay pinapamahalata sa mga gawaing walang kabuluhan tulad ng pagtatapos ng mga kurso na bumabalik sa kanila sa pagiging nalalabi o iba naman ay sunod-sunod sa pagiging noon ng mga taong walang saysay. Nagalit si Simon nang marinig ang salita ni Don Custodio tungkol sa kaguluhan. Sinabi niya, "Ha? Naghimagsik ba ang bayang Ehipto minsan man? Naghimagsik ba ang mga piit na Hudyo ng laban sa maawaing si Titus? Hindi ko akalaing mahina ka pala sa mga bagay na nasasabi sa kasaysayan." Sa pagtatapos ng usapan, sinabi ni Simon na ang panahon ay malayo na at ang mga matigas na kaysa karaniwan, ang mga pulong ito'y hindi muling maghihimagsik nang dahil sa mga gawain sa pulis. Binanggit niya ang isang tanyag na kasabihan ng Pransiskano na ang bahay at pagamutan sa Los Baños ay roroonan ng general ay isang palaisipan. Ang bahagi din ng kwentong ito ay patungkol sa pulong at pagtatalo tungkol sa isang panukala na pinamumunuan ni Don Custodio. Ipinagmamalaki niya ang sarili bilang isang taong marunong mag-isip. Ngunit sa totoo lang ay walang malinaw at makabuluhang solusyon ang naibibigay niya. Iba't ibang opinyon ang naririnig, may seryoso, may mapang-uyam, ngunit nangingibabaw ang kalituhan at kababawan ng diskusyon. Iminungkahi ni Don Custodio ang ideya tungkol sa pag-aalaga ng mga pato bilang solusyon sa problema ng bayan, na malinaw na walang kaugnayan sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Dahil dito, lalong naipakita ang kanyang kawalan ng malasakit at kakayahan. Ang iba, tulad ni Bensaib, ay tila sumasang-ayon ngunit halatang nagdududa rin, habang ang ilan ay tahimik na lamang. Sa kabuuan, ipinapakita ng bahaging ito ang satira ni Rizal sa mga opisyal ng pamahalaan, mga pinunong maraming salita ngunit kulang sa gawa, at mga desisyong walang saysay at hiwalay sa realidad ng bayan. Ipinapakita rin dito kung paano nababaliwala ang tunay na problema ng lipunan dahil sa kayabangan at kamangmahangan ng mga nasa kapangyarihan.